So mga tol, matapos nga po nating maibalita na pinost ni former 3 Division World Champion General Casimero ang katagang done deal. Ibig sabihin niyan, meron ng boksingerong itatapat sa kanya. At alam naman po natin mga tol, na sa buwan ng February ang pagbabalik ni Casimero at balak nga po ganapin ang laban niya sa Okada, Manila, kung saan ginanap ang dating laban niya dito kay Philippus Nitumbo ng Namibian, South Africa. So may nalaman nga po tayo mga tol mula sa promoter ni Casimero na si Masayoki Ito ng Treasure Boxing Promotion, sapagkat naglabas po siya ng statement tungkol sa potensyal na laban ni Casimero versus former IBF World Champion TJ Duheny. Ito nga po yung nakaraang vlog natin na kumakalat na rumor na itatapat kay Cuadro Alas. So medyo alanganin nga po si Masayoki Ito sa kakayanan ni Casimero, dahil sinabi niya na hindi daw niya alam kung good idea daw na ilaban si Casimero dito kay Duheny. Malakas kasi itong Irish boxer. Bukod yan, undefeated yung tinalo ni Duheny na Pinoy na si Japet Lilamido noong October 31. May record na 11-0 bago harapin itong si Duheny. Pero sa tingin ng karamihan mga tol, kayang-kaya ni Cuadro Alas itong si Duheny. Mas di hamak na mas bata naman daw si Casimero na may edad pa lang na 34, habang may edad na daw na 37 itong si Duheny. Basta mag-ensayo lang daw ng mabuti si Casimero at makuha ang tamang kondisyon, kayang-kaya daw pataubin ni Casimero itong dating world champion. Marami kasi ang nakapansin mga tol na napagod na maaga si Casimero sa laban niya kontra kay Uguni. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na si Gervonta Tank Davis ang kinikilala ngayong face of boxing. May mga nagsasabi nga mga tol na dapat si Tank Davis daw ang pound for pound king. Pero bumuelta nga po dyan ang dating tinalo ni Manny Pacquiao na si Chris Algieri. Posible naman umanong maging pound for pound king si Davis, pero sa ngayon hindi daw pwede ibigay sa kanya ang posisyon na yan, sapagkat nandiyan pa din daw si Terence Crawford, Alexander Usyk, Naoya Inoue, Canelo Alvarez at Dimitri Bivol. Sa madaling salita mga tol, mas mabibigat ang tinalo ni Naoya Inoue kaysa kay Tank Davis. Yan po ang ibig sabihin ni Chris Algieri. Pero banat ni Algieri mga tol, maibibigay naman daw ang pagiging pound for pound king kay Davis kung tatalunin daw niya si Shakur Stevenson, Devin Haney, Vasily Lomachenko, Teofimo Lopez at iba pang mga magagaling sa dibisyon niya. So anong masasabi nyo dito mga tol? Sa kabilang banda naman mga tol, kung marami ang nagsasabi na walang kapag-apagasang manalo ni Marlon Tapales kay Naoya Inoue, knockout lang daw ang sasapitin ng Pinoy sa binansagan ng monster ng Japan. Pero para po sa tagapagbigay balita ng MP Boxers na si Oli, nagbigay siya ng prediksyon. Noong una, sinabi niya na open umano ang panga ni Inoue. At dahil dyan, kapag tinamaan daw ng uppercut ni Tapales si Inoue, knockout daw ang sasapitin nito. Pero sa latest post ni Oli mga tol, nagsabi siya na nagbago na daw ang isip niya. Ina-knockout daw ni Tapales si Inoue sa pamamagitan daw ng body shot. So ano sa tingin nyo mga tol? Big upset kaya ang mangyayari sa bansang Japan sa December 26?